mga 2 stories, 3 stories na building na nasa tamang design ay hindi dapat mag-collapse pagka may lindol na intensity 8.5, something like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andito na naman po tayo mga kabayan sa ating talakayan sa episode na ito at ating pag-uusapan ang pagpapatayo ng isang matibay at nasa tamang budget na infrastruktura or mga bahay. Alam natin mga kabayan sa Pilipinas ay sa mga nagdaang mga lindol ay nakita natin na maraming mga buildings ang nasira. Kung hindi man nag-collapse, kahit na maliit o malaking building ay nag-collapse. Ang mga 2 stories, 3 stories na building na nasa tamang design or nasa tamang paggawa ay hindi dapat mag-collapse pagka may lindol na nasa at least intensity 8.5, something like that. Ito po ang mga importanteng proseso na dapat gawin ng isang civil engineer. Ang site investigation, site analysis, planning and design, at saka construction stage or construction. Sa site investigation po mga kabayan, kailangan na alamin ang environmental condition or mga kondisyon ng lugar. Kailangan po na alamin natin kung ang lugar ba ay may posibilidad na magkaroon ng mga erosion, posibilidad na magkaroon ng mga pagbaha or flood. Meron bang mga history ng ground settlement? Ito pong ground settlement, yung paglubog, pagguho ng mga lupa. Ito ang isang pinaka-importante dito. Kung gaano kalapit ang ating pagpapatayuan na lugar sa fault lines. Kung may fault line sa ilalim ng iyong lupa na pagpapatayuan, mag-isip-isip ka kung itutuloy mo pang magpatayo or maghanap ka ng ibang lugar. Kasi ito yung basihan kung paano mo i-design yung building para kaya niyang i-withstand kung may mangyaring earthquake. At ganoon din po, kailangan din malaman ng civil engineer ang direction ng hangin kung magkaroon man ng typhoons, kung gaano kalakas, kung ano yung impact, gaano kalakas ang tubig. Ang isa pang importanteng bagay na kailangan malaman sa site investigation mga kabayan, yung mga existing surrounding buildings. Meron bang mga matataas na building sa lugar? Malapit ba ito sa mga kalsada, sa mga public roads? Malapit ba ito sa ilog? Alamin natin yung mga existing surroundings. Pagkatapos ng site investigation mga kabayan, kailangan yung tinatawag na site analysis. Ito yung mga basic na kailangan malaman ng isang civil engineer bago mag-umpisa sa pagpaplano at sa construction. Una po mga kabayan ay ang geotechnical investigation. Kailangan niyang malaman yung characteristics ng soil sa ilalim ng pundasyon na pagpapatayuan. Kailangan niyang alamin yung pre-construction traffic doon sa lugar. Ang ibig sabihin, wala pa yung pinapatayong project, kailangan alamin mo kung matraffic ba doon sa lugar na yon. Assuming na natapos yung project, kailangan i-analyze mo yung projected impact ng traffic sa lugar para alam mo kung paano mo ilagay yung papasok at palabas na mga kalsada sa loob ng project. Ito ay ginagawa lalo na sa mga malalakihang mga projects, mga malls, malalaking commercial buildings. Ang kasunod mga kabayan ay ang risk assessment. Kailangan natin alamin ang mga safety concerns during construction, lalo na yung safety ng nagtatrabaho, safety ng mga adjoining buildings, at safety ng mga equipments at mga ibang mga bagay. Kailangan din natin i-assess yung mga safety concerns pagka natapos yung project. Pag nakita po natin yung mga problema, mga possible issues, pagdating po natin sa planning, ay pwede po nating ma-solve yung mga problema na ito. Ang kasunod sa site analysis mga kabayan, itong planning and design. May tinatawag na conceptual design, conceptual studies, schematic design, value engineering design, detail design, at saka pagka natapos yung detail design ay kukuha tayo ng building permit. So sa conceptual design mga kabayan, ay dito natin i-define yung mga standard na ating gagamitin sa pag-design. Sa Philippine Standard, nandun yung National Structural Code of the Philippines. Dito natin mapagdesisyonan kung anong klaseng struktura ang ating patayuin. Sistema ng structure, sistema ng pundasyon, kung ano yung mga materials na ating gamitin. Kung tayo gagamit ng steel material or concrete material. Matandaan ko mga kabayan, nung una kong nagpa-practice ng
civil engineer sa Pilipinas, aking tinatanong yung mga kliyente, ano bang gusto nilang materials? Steel or kahoy or concrete? Dapat ang mag-recommend kung anong klaseng material ang gamitin ay yung civil engineer o yung nagdi-design ng project. Kasunod nito ay pupunta tayo sa schematic design. Dito natin bubuuin yung structural system. At pagka nabuo natin ito ay pwede nating ma-estimate. Pwede nating i-estimate yung cost ng mga materials, cost ng construction. Meron na tayong idea kung ano yung cost ng project. Dito natin malalaman kung ang cost ng project ay nasa ating budget or pwede pa tayong magdagdag ng mga ibang elements ng ating mga design. So kung over budget naman mga kabayan, ay dito natin malalaman kung pwede tayong magbawas. And then, ang kasunod nito mga kabayan ay andito yung value engineering design. Dito natin titingnan kung ano yung mga bagay na pwede nating tanggalin, pwede nating bawasan, kung anong klaseng materialis ang gagamitin, mga alternative na materialis, kung ano yung mga hindi kailangan na part ng design, preliminary design. And then, pagka na-finalize na natin yung schematic design, saka value engineering design, ito na yung bubuuin natin, saka tayo pupunta sa detailed design. Sa planning and design, dito yung part ng engineering na pwede kang magpalit. Kasi drawing lang ito eh. Yung mga drawing, mga sketch, pwede mong palit-palitan. Pero may mga proseso yung pagdi-design para ito ay nasa tamang pamamaraan. Hindi masayang yung oras. So, ang concept, studies, ito yung itsura. Dito naman sa schematic design mga kabayan, ay ito yung sizes ng column, distance ng column, gaano kalalim ang pundasyon, mga ganon. And dito sa detailed design mga kabayan, ay ito na yung final, yung pinaka kasama na yung mga rebars, reinforcement, mixture ng simento, size ng mga bakal. So dito ang nakapapaloob sa detail design. Pagka nakapag-decide na tayong ready to go, ready to construct, kailangan natin kumuha ng permits, construction permits or building permit. Kailangan i-submit mo yung mga detail design, mga drawings, mga calculations para bigyan ka ng construction permit ng mga building officials na nag-i-issue ng building permit. Sa construction stage mga kabayan ay napapaloob sa dalawang bagay. Ito yung risk mitigation at saka construction supervision and management. Kailangan natin sigurado yung safety, lalong-lalo na sa medyo delikadong lugar. Karamihan nagkakaroon ng problema during excavation, earthworks, kung magkaroon ng compaction, lalo na pag gumamit sila ng mga compactor, tapos nadamay pati yung mga katabing building, mabibrate. So may mga instance nagkakaroon ng mga cracks yung mga katabing building. So yun, safety of adjoining properties, safety of workers and equipments. Ito yung mga bagay na kailangan bantayan para siguraduhin natin na yung construction site is safe. Sa construction supervision and management mga kabayan, ay nandito kailangan natin bantayan yung construction para siguraduhin natin na yung implementation o paggawa ng ating project ay kanilang masunod yung structural design. At sa mga detalye, kailangan ma-implement yung sizes ng mga bakal, sizes ng mga column, at saka mixture ng simento, kailangan nasa tama ayon sa design. Kailangan din bantayan nila kung kailangan may baguhin sa design. May mga instance na kailangan natin baguhin yung design. Let's say, example, foundation. Dahil yung lupa ay hindi ayon doon sa ating inaasahan. So, kailangan nating baguhin yung design as per site condition na sinasabi. Siguraduhin natin na yung construction ay matapos within the estimated budget. Kasi pag ma-over budget ka, lalaki yung gastos ng kliyente. At isa pa, mga kabayan, kung ano yung schedule na ginawa natin, ang target schedule natin is 4 months para matapos yung isang construction, ay siguraduhin natin mga kabayan na matapos natin yung construction within, let's say, 4 months or mas maaga pa. So, magkasama yan, yung schedule at budget. Pagka lumampas ka sa schedule, usually, nagkakaroon ka ng mas malaking gastos. Ulitin ko mga kabayan, site investigation, kailangan ang engineer, familiar siya sa lugar na pagpatayo ng project. Alam niya yung mga problema. Pangalawa, site analysis. I-analyze niya yung lupa, i-analyze niya yung patungkol sa project, at i-analyze niya yung mga possible na problema
during construction at saka operation ng building. Sa pagpaplano at saka pagdi-design ay masolve niya yung mga problema na kanyang nakita sa site investigation at saka site analysis. Doon naman sa construction stage mga kabayan, kailangan siguraduhin na yung mga ginawang mga plano at saka design ay may implement sa actual na construction. So pag nagawa yun mga kabayan, ay kampante po tayo na ang ating building at ang ating napatayong bahay ay magagamit yan pang matagalan. Hanggang dito mga kabayan, at I hope na meron kayong natutunan, lalo na sa mga kabayan nating gusto magpatayo ng bahay. Huwag po tayong magtipid o huwag tayong masayangan sa professional fee na ating ibayad sa mga civil engineers. Kasi nang una, makakatipid tayo. Masiguro natin mga kabayan na ating ipatayong mga buildings at estruktura ay ito ay safe at structurally sound. Hanggang dito na lamang po mga kabayan. Don't forget to like and subscribe, and then abangan nyo po ang mga susunod na mga videos. Thank you.